Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Grabe yung ginawa ni Marlica kanina, no? Art na Lods! Hoy, may napanaginipan na naman ako. Oo. May napanaginipan na naman ako. May sabihin nyo kay Marlica, mamaya na siya mag-live, wala kaming views pag naka-live siya, oh. Pinagalitan eh. Yan, ganun lang dapat. Nakasupport tayo sa lahat ng DDS vlogger. Pero may sasabihin ako sa inyo about sa isang DDS vlogger na nagpapanggap na DDS vlogger. Hindi natin siya papangalanan, pero medyo pipitikin lang natin siya ng gamay lang, day. Gamay lang ba, day? Ganito lang, day. Oo, gamay lang. Gamay lang ba? Ganun lang, oh. Gamay lang ba yung ano natin? Ay, Marlica, tama lang. Huwag ka lang mag-live. Wala lang views dito. Nasa yun na lahat ng mga nanonood. Kami na magkawawa na mo kami dito. Maraming nanonood sa amin na pag naka-live ka. Gago! Punggol! Tama na yung mga pagmumura mo kay Lisa. Kami naman. Tama na, puro ka live, wala kang views dito. Pag naka-live ka, wala kang malulod dito. Puro sa inyo yung viewers. Wawa na mo kami mga vlogger dito. Lahat ng viewers, that's nyo. Hoy! Mga bulangan nyo! Itahin nyo! Grabe viewers, no? 10,000 viewers. Grabe. Tama na yan, Marley. Mag-end ka na. Mag-end ka na dyan. Lahat ka lang, Marley. No, dasil na. Binungangahan si Marley kayo. Okay, start na tayo. Dito muna tayo mag-start sa panaginip ko. Malakas yung panaginip ko gabi. Okay. Kaya naman ako nandun kay Marlica na ikichismis siya. Bakit? Masama ba maging chismoso? Kung meron ng marites kailangan may parites. Diba? Ganun lang yun. So eto na nga, unahin natin ang panaginip ko. Nanaginip na naman ako gabi, guys. Ako yung nananaginip na kulang sa tulog, no? Sa totoo lang, ako yung nananaginip na kulang sa tulog. Halos ka minsan walang tulog eh. Pero nananaginip ako. Saan ka? Ha? Ay, sir, kay Tito Buster. Wow, Tito. Okay, shoutout sa'yo, Sir Buster, ha? Nanaginip ako kagabi. Na etong pulis nga na naparangalan sa 13 billion na shabu na nahuli sa Batangas ay nakukonsensya na. Nakukonsensya. Sa kadahilanan nga po parang pati siya ay nabigla. Disclaimer po, panaginip lang po ito, ha. Oo, ibig sabihin walang katotohanan. Pero maaaring magkatotoo. At dun nga sa panaginip ko, naku po. Bigla pong nag-post sa social media itong pulis. At nagsabi na hindi niya na daw po kaya ang kanyang konsensya sapagkat ayaw niya daw pong pakainin ang kanyang pamilya ng anumang galing sa kasamaan. Yun lang naman yun nasa panaginip. Kanina pa ako nag-aantay sa live mo. Oy, shoutout, ba't walang pangalan? Ano ba kasi itong Chingkam Poyla na to? Pero mukhang maganda si ma'am, ha? Ay, ganda nga ni ma'am. Ay, grabe. Parang nakita ko na sa live yung forever ko.
Ma'am, ba't ganito kasi yung pangalan nyo, ma'am? Ba't hindi ko mabasa? Dapat pag Chinese character, lagyan nyo ng dugtong pag magko-comment kayo. Ganito. Hoy, subscribe nyo yan, ha, Sir Buster TV, ha. More power to your channel, ya. Mapagpalang Aldo, ya. Tapos yun nga, napanaginipan ko yun. Sabi ko, puta na, baka, pero hindi natin din alam. Malay mo, magkatotoo yun, ha. Kasi dun sa mukha nung dun pa lang sa mukha nung police, di ba? Halos hindi nga siya makapagsalita. At may papanood ako sa inyong viral video actual footage. Na kung sana yung mga shabu ay hindi pa naibababa dun sa sasakyan ng mga panahon na yung video na yun. May napansin lang ako dun. At may isa pa tayong video na papanoorin about dyan sa shabu-shabu na yan. Shabu-shabu. Shabu-shabu na lang, no? Yan sa pulburon na yan, no? Bakit binulungan? Bakit may pagbulong? First time ko pong nakakita ng isang pulis na umabot na nga po sa rangko sa bilang isang kapitan na hindi marunong magpa-interview. At bigla na lang pong nilapitan at binulungan. Then alam niyo, masyado ng complicated tong issue ng 13 billion na to. At bakit naging 9.3 billion na lamang? Bakit naman ganon, paring Bong? Nagbinawasan mo na, hindi ka man lang nag-share. Hindi mo man lang kami tinawag muna ng kumpare mo na si Buster TV na binawasan mo na yung shabu, hindi ka man lang nag-share. Apakadamot mo. Apakasama mong kumpare, parang Bong. Apakasama mong kumpare. Ang tagal na nating na magkakasama pero hindi mo man lang kami tinawag ni paring Buster na para makinabang din or makatikim din ng pulburon na yun. Pulburon na kulay dilaw. Apakasama mo? Apakasama mo talaga? Oo, apakasama mo. Hindi ka namin nang tanggap bilang kumpare ni Buster. Apakasama mo. Wala kang pakikisama sa mga kumpare mo. Biri mo 13 billion yon, naging 9.3. Apakasama mo. Ha? Grabe ka. Kasabi ni Sir Buster, bakit may mga nakabarong na taga Malacanang agad yung checkpoint? Ayun na! Huwag ka mulang maingay, paring Buster. Ilalabas ko pa. Pinangaunahan mo na agad ako, paring Buster. Apakawalang. Wala ka din pakikisa. At eto pang isang balita, no, na etong si Maring Lenny daw ay ipapalit na kay BP Sara bilang DepEd Secretary. Pero mamaya yan, tapusin dito muna tayo sa 13 billion na shabu na to. So eto na nga. At eto po pala, may mga nag-chat po sa akin about mga tiga Batangas po na sobrang nagtataka na paano napunta pa doon sa lugar na yon. Sa Tui, sa Lemery, sa ano pa ba isang lugar na yun? Natagtag ba yun? Oo. Sandamakmak na po yung checkpoint doon. Kaya nagtataka po ang mga tiga Batangas na paanong napunta yan doon. Kaya ngayon nag-chat po sila sa akin, yung mga tiga Batangas, kasi syempre isang malaking kahihiyan din to sa lugar ng Batangas na doon pa talaga nahuli ang 13 billion na pulburon na kulay dilaw na yan. Diba? Kahit din naman ako kung ako yung residente doon dito pa nahuli yan. So ito, basahin muna natin yung chat na yon. Na ito po ay isa sa mga followers po natin na so ito, basahin natin yung kanyang chat. So hindi na natin siya papangalanan, no, para sa safety niya, pero lehitimong tiga Batangas po siya, ha, para sa kaalaman nyo. Yung mga gusto magpa-shoutout dyan, mamaya nang isa-shoutout po na ngayon, nag-start na tayo. Ito Utoy, ano to tag dito, salitaan ng ng Batanggenyo. O baka sabihin nyo,
Chinat ko lang, ayan, chat sa akin yan, ha. Tinakpa ko lang yung pangalan para safe. Ito, Toy, ang tanong. Saan nagmula kung sa Batangas Tuwi or Toy, kung tawagin doon, Tuwi, huli na yan dahil may checkpoint dyan. Kung sa Kalaka, Batangas, huli na din yan dahil may checkpoint din dyan. Sa Kalaka, Batangas, kung sa Lemery, Batangas, huli yan bago pa sila pumasok ng Santa Teresa at Alitagtag. Ang sunod na bayan dyan Natutunan. Tapos Natunuan. Ang sunod na barangay dyan, ang sunod na bayan dyan ay Natunuan. Tapos Balete, Batangas. Ang labas nila Alang-ilang, Batangas City na puro checkpoint na. Diyan, Sir J. Dahil Batangas City na yan, puro checkpoint na police, sir, dyan, sir. So, ang ibig niya sabihin kasi dito, kung manggagaling man daw po yan ng, ng Kalaka, may checkpoint na po agad doon sa mismong Kalaka. Tapos, kapag nakalagpas pa rin, so may checkpoint pa rin na pinakamaigpit na checkpoint sa Lemery, Batangas. Ayan daw po ang pinakamahigpit na checkpoint diyan sa Batangas. So ibig sabihin, ilang checkpoint pa lang ilang checkpoint pa yung nilagpasan bago nahuli yung ban na yan. Kaya lubos pong nagtataka yung mga tiga Batangas na paanong nakalusot sa 4 na checkpoint o sa iba't ibang checkpoint yan. Yun po yung pinagtataka ng mga tiga Batangas. Kita mo, Sir J, walang mataas na tao ng Barangay City na nakiusap nila ni Mayor o mahal naming gobernador. Kahit man lang barangay captain dyan, sir, sila lang. Merong barangay captain, yung huling video nung nandun na si Paring Bong. Si Paring Bongbong. Kumpare ko yan. Pero nung tawag dito, yung una, wala pa. Ito pa, isa pa, Sir J. Walang checkpoint dyan dahil dyan ako dumadaan pag galing ako Balagtas papuntang Tuwi. Dahil dyan ako nabili ng sariwang karne. Anong klaseng karne yun? Ha? Anong klaseng karne yun? Sariwa, ha? Baka ibang karne yun, sir, ha? Sariwang karne sa Natunuan. Kahit itanong mo, Sir J, sa mga pulis na yan, laging sariwang karne dyan. Ang pinagtataka ko lang, Sir J, may checkpoint na pala dyan. Ang alam ko sa city lang, hindi sa bukid. So ibig sabihin, yung lugar na yun ay isa pong bukid. So lahat po ng dinaanan nung ban na yun, papunta dun sa checkpoint na yun, ay puro city. Natadtad din ng checkpoint. So paano nangyari yun? Paano nangyari yun, ha? Inom mo na akong kape. Kinakabahan ako eh. So ito pa. Ang itanong mo, Sir J, kung bakit nakalusot sa city ng Lemery bago pumasok ng Santa Teresa at Alitagtag, bago pumasok diyan, ang dami ng checkpoint. Sa Lemery ng Batangas ay isa pa asan ang mga pulis na yan? Wala silang wala silang katuwang. Yun yung sinabi ng yung mga tiga Batangas, no? Na bakit nga naman na sa Lemery, sa Alitagtag, sa Natanuan ba yun? Hirap pag hindi ka tiga Batangas eh, no? Sa Natanuan na yun siya. Sa Lemery, sa Alitagtag, sa Santa Teresa, sa Natunuan ay ay tadtad na daw ng checkpoint. So paano pa daw nakarating yan doon sa mismong bukid na yun? Ay bukid na daw yun.
Paano? What if daw? Hindi. May iba pala what if. Paano daw? Paano? So, ito po yung video. Ito muna yung video na panoorin natin. Dito rin po ako isa sa pinagtataka ko tong video na to. Na bakit kinalabit? Bakit kinalabit? Anong meron? Anong meron dito sa video na to? Alam nyo, tawang-tawa talaga ako dito, no? Kasi first time ever po, nakapanood po ako ng isang naging kapitan na pulis na takot po sa interview. Ano? Kayo ba mga DDS, minarami na ano na po kayo doon? Tapos ang malupit pa rito, halatado si Paring Bong, na parang alam mo yun, alam mo yung sa mga taong iniimbestigahan. Alam mo yung tipong wala ka pang ang ginagawa, wala pang sinasabi at tinatanong, guilty ka na agad. No? O, dito, manoorin natin. Lights, camera, actionis! Okay? Also, he cannot... Oh, yan. Explain agad, oh. I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasabat at sasabihin namin huwag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. But bakit nag-i-explain ka agad? Wala pa nga eh. Ba't ini-explain mo agad, Paring Bong? Hindi naman ikaw in-interview yung police, tapos ka na eh. Bakit na-explain ka na naman? Okay. From the top. also, he cannot, before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasabat at sasabihin namin huwag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. Ayan na. Pasok! Good morning po. Yan na. Binulungan na, oh. May binulong na agad. Hindi, nagtataka ko lang talaga. Sa tinagal-tagal ko ng 30 anyos na ako, pinanganak ako ng 1993, December 18, at ngayon ay ako'y 31 na kahit mukhang 45 na ako. Nagtataka talaga ako dito. Nagtataka ako na bakit kailangan utusan yung pulis na kung ano yung sasabihin niya. Unang-una kapitan na yan, hindi naman yan yung bagong salta na pulis lang, di ba? It's so very, so very not comfortable to my brain, ha? Tapos binulungan agad, oh. Oo, lupit, ah. Good morning po. Lapitan na. Binulungan. Sasabihin mo ganito. Hindi, narinig ko eh. Sabihin. Tapos ang malapit pa nito, niliis na yung video. Sabi nung sabihin mo ganito. Nahuli lang namin. Sabihin mo hindi binawasan ni Paring Bong yung siya po. Sabihin mo Itong inang yan. First time kong makapanood ng ganito, isang kapitan, ganito. Tinuturuan ka sa tawag dito sasagot ka lang naman dun sa interview sa'yo. Halimbawa, tinanong, sir, paano po ba ang nangyari? Ano po bang nangyari na paghuli? So, syempre, Master Judea, shoutout bro. So, syempre, although nandun na tayo na medyo kabado, pero bilang isang pulis, alam ko, kasama sa training yung mga ganyan-ganyan na yan eh. Oo, paano yan?
kapag may nangyari encuentro diyan. So sasabihin niyo na lang, pinatayin niyo na lang. Ngayon, ang mga nasa comment nitong video na to, mga ka-DDS, ay mga salitang bakit ka kailangan matakot, ay dapat nga maging proud ka kasi ikaw yung nakahuli sa pinakamalaki kuno na drug incident dito sa Pilipinas, ikaw ang nakahuli. Diba? Dito naman, hindi naman natin binabatikos dito yung pulis, ha? Para sa kaalaman nyo lang. Kasi baka mamaya, nautusan. Inanoin niya lang naman yung trabaho niya. Baka wala nga rin siyang alam sa mga nangyayaring kababalagan, no? Kung meron man. Hindi naman natin sinisisi dito yung pulis. Ang pinagtataka ko lang, ba't kailangan manduan? Tsaka bakit parang aligaga na naman si Paring Bong? Paring Bong, sinabihan na kita kagabi na wag mo panay, sabi ko, mag-gin ka na lang muna, tiisin mo muna. Huwag ka munang humipak. Kaso grabe, ang tindi nyo. 13 billion, naging 9 billion na lang. Ano yun? Paano nangyari yun? Dahil nandun naman tayo sa estimated eh. Okay, kasi sinabi nila estimated lang daw yun. So estimated lang yun. Ikaw ba naman, ang tagal-tagal nyo ng umaharap sa mga ganyang kaso ng shabu na yan, tapos over yung yung estimated nyo. Fairness, laki nang nawala, 13 billion, 13, 12, 10, bali 3 billion nang nawala. 3 billion yung nakaltas. Malaki-laki. Patay tayo nito. Ang daming nito, ang dami na namang tag dito, ano yan? Ano ba yan? Nag-grocery, marami na namang stock. Marami na namang stock ka, Paring Bong, ha? Mag-sure ka naman sa amin nila, Master Judea. Baka naman, punta kami dyan mamaya. Sana all, maraming stock. Na-overwhelmed daw. Narinig niyo yung sinabi ni Paring Bong? Na-overwhelmed. Paano ma-overwhelm? Ang tagal na nilang nagaganyan. Kaya nga sila yung nandyan sa checkpoint na yan kasi yan ang trabaho nila. Tapos ma-overwhelm? Paano? Mo sa training sa military sa explain na naman siya, Nakaharap sa press. Kaya kumarap sa bala, kaya namin, pero kumarap sa press. Anong kaya namin? Hindi ko naman naging pulis, Naging pulis ba to? Naging pulis ba si Paring Bong? Alam ko, hindi naman naging pulis to. Ba't siya sabi niya, kaya nilang humarap sa bala, pero hirap silang humarap sa media. Ikaw, Paring Bong, yung alam kong may amats ka pa, pero wag mo kaming pinaglolo ko, Alam ko, hindi ka naman naging sundalo, naging pulis eh. Paano mo sasabihin na na kapag sa bala kaya niyong humarap, pero sa media takot kayo? Tigilan niyo ako. Tsaka yung fairness, first time in history sa Pilipinas, na may sarili ng spokesperson ng mga pulis. Akala ko dati sa mga presidente lang yun Meron din pala sa mga kapulisan. Ang lupit, presidente pa yung spokesperson. Bakit kaya umi-explain na agad to, no? Explain na agad Na-overwhelm daw. Alam mo, sa training sa mga military, sa police ko lang training para makakaharap sa press. Kaya kumarap sa bala, kaya namin, pero kumarap sa press. Kahit sa mga akala nila siguro paniwala tayong lahat, no? Lupit. Wala siguro nitong mga to, mauuto tayo. Kaya mo yung sa bala, pero sa media, hindi.
Punta na, isang malaking kalokohan yun. Sa bala, harap ka. Tsaka ba't mo harapin yung bala? Di patay ka. Ba't mo harapin yung bala? Di namatay ka doon. Sa media, buhay ka pa rin kahit anong sabihin mo. Harap sa bala. Mga ganyang alam nyo yung mga ganyang dialogo? Yung mga ganyang salitaan? Pang ano yan eh. Alam nyo na? Oo. Alam naman namin na nagsusuper saiyan ka, paring Bong, pero wag mo naman kami lokohin. Alam naman namin na nagsusuper saiyan ka eh. Dahil nga inaharap mo yung bala, biruin mo yun. Wala. Ba't lumipat dun na nakita ko si Jaret dun? Alam mo sa training sa military at sa police, walang training para makakaharap sa press. Lol, wag kami. Kaya kumarap sa bala, kaya namin. Lol, wag kami. Gila mo kami. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mahal na Pangulo. Sir, sa lahat mo narito. Sa ngayon po, hindi pa po kami makakapagbigay ng eksaktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong gantong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ano po, ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggat may sampa po namin yung kaso laban po dun sa... Hindi, eto sir mali naman ho nun na hindi kayo makapagbigay ng saktong impormasyon. Ang tinatanong lang naman ng media dyan, pag pinanood natin yung full video, ang tinatanong ng media dyan, saan nanggaling yung ban? Ba't hindi nyo masabi? Kasi ultimo nga mga tigang Batangas, nagtataka na sa Lemery pa lang, kung galing man kayo ng Lemery, huli na agad kayo. Pag dumaan naman kayo ng Tuwi, huli agad kayo. Diba? Tapos pag dumaan pa kayo ng kung galing pa kayo ng Santa Teresa, huli din kayo kasi may checkpoint doon. Tapos ang pinagtataka dito ng mga tiga Batangas, bakit kung saang lugar na walang checkpoint, ay bakit doon pa nahuli? Bakit doon pa nagkaroon ng checkpoint? Ano yun? Lumipad? Ano yun? Nag-teleport? Biglang nag-teleport doon sa mismong lugar na yan tapos nakita yung checkpoint nyo, nag-parking. Nag-parking no? Ano yun? Ganun ba yun? Anak ng teting naman yan Pinagloloko nyo naman kami. Huwag naman ganun. Wala namang ganyanan. Hindi naman kami mga pinanganak kahapon Wala namang ganyanan guys. Ang sama nyo naman Pag alam naman namin na malakas ang trip nyo, pero huwag nyo naman kami damay. Diba? Liwanag nung tiga Batangas na nag-chat sa akin. Lemery, pinaka matinding checkpoint ay Lemery. So bago ko makarating dyan sa lugar na yan, dadaan ka sa Lemery, sa Tuwi, Santa Teresa, sa Tanuan. Ano pa yung isa? Yung natagtag ba yun? Tapos dyan kayo napadpad sa walang checkpoint. Kaya yung mga tiga Batangas tuloy, napaisip na, paano nangyari yun? First time na kasi dapat maniniwala sila kung sa Lemery, nahuli na yan. Kasi doon nga talaga, kadalasan doon nakakahuli doon sa Lemery kasi napaka-higpit daw ng checkpoint po doon. No, kaya sabi nila, ano nangyari? Anong nangyari sa shabu na yan? Lamang po at maraming salamat po. Okay. Sige na, tama na yung drama nyo at baka manalo pa kayo ng Golden Award. Dito tayo. Ito na, saan yan? Mga lads, may gal na Nano ba talaga ang totoo? Ito, isa pa to. Si Mr. Real Talk, nagtataka na rin. Ang gulo na ng statement Pabago-bago na po Ay, mamaya ako na kayo shoutout dumilim na naman yung dipunggol na ng cellphone to. Bibili na talaga ako ng desktop. Buisit na yan. Wala nagdidilim. Negro na nga ako. Nagiging negro pa yung background ko. Ang hirap ng ang hirap ng vlogger na mahirap. Okay, play! Lads, may bagong balita. Matapos ang inventaryo ng PNP at PIDEA,
bumaba sa humigit kumulang na 1.4 tons. Mula 1.8 tons ang illegal na droga na nasabat sa isang checkpoint sa Alitagtag, Batangas nitong Lunes, Abril 15. Bumaba rin ang halaga nito sa 9.6 billion mula 13.3 billion ayon sa PNP Calabarzon. Kayo naman, no? Hindi naman pala 13 billion. Ano lang pala? 9.6 billion. Ang laki ng binawas, no? Nangyari sa biggest at pinakamalaking huli. Di ba? Ang laki Na ng binawas, illegal na no? droga Grabe. sa kasaysayan. May bawas pala. Bawasan. Napaghahalataan. Papa, Masyadong shoutout. OA. Tumamantes. Sa isang ban, 2 tons ang mapapasok doon, no? 13 billion worth of shabu ang mapapasok sa isang ban. Masyadong Hindi kasi ito naiisip ko lang alam niyo kung bakit binawasan? Bakit parang sobra-sobra yung bawas? Kasi unang-una, doon pa lang sa statement na 2 tons ba? Ay hindi kakayanin ng ban. Kaya binawasan nila ng Kaya binawasan nila ng ilang tons yun, binawasan nila ng 8 ng para medyo kayang-kaya ng ban. bawasan natin. Bawasan. Ang laki ng binawas. Hindi nyo maluloko ang sambayanang Pilipino. Halatang halata. Ay, naka. Grabe, no? Imagine ninyo, masyadong hype kasi sa simula eh. Pansin nyo mga lords, grabe hinipe talaga nila. Ano ba talaga ang totoo? Matapos nyong hinipe, Hindi kasi, matapos nyong binit, hindi, ito pa, malahimik ka muna yan, magsasalita ako eh. Hindi, ito pa, ang pinakamalupit dyan. Ang unang report ng TV5, TV5 ba? Wait lang isipin ko TV5 ba ABS-CBN? Or GMA? Ay, GMA pala. Ang una is 14 billion, di ba? Natatandaan nyo yung live ko, 14 billion. Tapos, pagpanood natin sa TV5, naging 13.3 billion na lang. Tapos ngayon, naging 9.3 billion. Ano ba talaga? Alam mo, paring Bong, minsan naiinis na ako sa'yo. Oh, ang lakas mo mag-trip. Hindi, sa totoo lang, paring Bong Hans, ang lakas mo talaga mag-trip. Ewan ko ba kung saan mo nakukuha yung pagtitripan. Oh, dami-dami pwedeng pagtripan kami pa talaga. Ewan ko ba. Eto pa saan na yun? Saan na yun? Saan na yung mga pulis nakasama sa checkpoint na ito, panoorin natin to. Ito yung mga kasama daw ng mga yung mga pulis daw doon. Okay, dito tayo kumuha na impormasyon. Lea, ilan lahat itong personnel na kasama sa checkpoint at lahat ba sila ay mabibigyan ng promotion? Magandang tanghali sa iyo. Ay, speaking of promotion pala to. Itong mga pulis na kasama sa isinagawang checkpoint. Ilan daw? Diyan sa may bahagi. Ilan daw? Ilan? Lea, ilan lahat itong personnel na kasama sa checkpoint at lahat ba sila ay mabibigyan ng promotion? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nasa 33 itong mga pulis na kasama sa isinagawang checkpoint noong Lunes diyan sa may bahagi ng Alitagtag, Batangas. Pero titingnan kung sino talaga sa 33? Tama ba ako? Kadalasan kasi sa checkpoint, minsan siguro marami na yung 5, marami na yung 10. Pero yung 33, parang nakakapagtaka. Kadalasan kasi pag checkpoint, minsan 10, 5, minsan konti pa nga checkpoint lang diba? Wala naman silang sinabi na may tawag silang meron ba silang binalita na na
tawag dito na ano ba to na may tawag sa kanila na may daraan na malaking ano na malaking tawag dito na malaking shabu na i-deliver? Meron ba? Pagkakaalam ko wala Kasi nahuli sa checkpoint si JC pala nawatabudbaran to ng jack. Alam ko sa checkpoint lang Naharang, 'di ba? Yung pagkakasabi, 'di ba? Naharang. Tama ba ako? Mga nagkakamali ako, sorry pero yun ang natatandaan ko, naharang lang 'to So bakit magkakaroon ng 33 na pulis dun? Checkpoint lang yun. Unbelievable. So very 33? Putang ina. Sige nga, tingnan nga natin kung 33 ito kasi may video dito Asan na yung video na yun? Umaya ka na magkikembot dyan, baby Jane. Ito to. Ito yung video, yung actual video. Dami yun niya. Tapos, ito ito yung bago yung ito yung pinaka video na yung ang pinagtataka na ho namin dito ng mga DDS vlogger, ba't may mga nakaputi na parang mga tauhan ng Malacanang. Tapos, ito pa. Kung 33 ng pulis yung nandun, bakit may mga tao, may mga taong siguro mga nakatambay doon na pinagbuhat ng tent papunta dyan sa may van na yan? Sa 33 ba na pulis, hindi na ba sila pwedeng magbuhat nung tawag dito, nung tent? Para ilagay dyan sa van, para hindi mainitan yung mga pulburon? Manoorin natin to. Yan nakikita niyo yung mga nakaputi? 3 yung nakaputi dyan. Sabi nga ni Sir Buster kanina, mga tauhan daw sa Malacanang. So sabi ko, bakit andun na agad? Kasi kung tauhan sa Malacanang at kung kasama ni Paring Bong, dapat, di ba nung dumating si Paring Bong, nakalatag na sa lapag, tapos wala na dun sa loob ng van. Anong ginagawa nito? Hindi naman mga security guard to ng mga pawn shop dyan, kasi baka sabing security guard ng pawn shop. Tapos yung pulis na makikita nyo rito, halos 5 lang. Tsaka hindi rin siya gwardiya kasi tinatawag na nga yung pulis Ayun, may kalbo pa nga So sino yung nakaputi na yan? Sino yung nakaputi? Pulis ba yan? Baka pulis, civilian na pulis, ganun ba? Pero parang under niya yung mga pulis kasi tinatawag niya Tapos diba narinig niyo, teka lang, gumaganon. Grabe talaga. Ayan nakita niyo ba nung niliko yung camera, puro mga tao na lang na nakikichismis. Ang nakita lang natin na pulis ay 5 lang. Marami pang video dito, don't worry. Marami pang video rito, meron pa dito isa Ito magandang panoorin. Asan na? Isipin. Mamaya ka na. Dami yun niya. 1, 2, 3, 4, 7 na dito. Matay mahaba. Dami million. Meron pang isang video rito yung yung pinagbubuhat yung mga tao ng tent. Di ba may mga tent? Yung mga taong tambay yung pinagbuhat ng tent. Ito tayo. Wala. Ito lang po masasabi ko, napaliwanag na po natin yung statement natin lahat. Ito mamaya panoorin natin yung sinabi ni Abalos Dami yun. Wala na yung wala na yung isang video. Hoy, ba't nyo binura? Grabe naman kayo, nagko-content pa nga kami.
Samahan nyo naman. Wala kayong pakikisama. Binuran nyo agad yung mga... Kasi pinotakti rin sila dun eh. Sabi ba naman, sabi dun ng mga tao, bakit nyo bakit nyo binura yung... bakit nyo pinagbubuhat yung mga tambay dyan? Ngayon na kami mga pulis naman. Ano? Noong Lunes, dyan sa may bahagi ng Alitagtag, Batangas. Pero titingnan kung sino talaga sa kanila ang may direktang partisipasyon sa pagkakasabat nitong van na mayroong laman nga na 1.4 tons na shabu. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na kasama din kasi ang mga ito sa bibigyan ng promosyon at hindi lamang ang kanilang team leader na si Police Major. Alam nyo, sa totoo lang, hindi namin inaantay yung mga promosyon sa police. Ang inaantay ho namin dito ay makapagbalita po kayo kung saan galing yan shabu na yan. Oo, kasi yung mga tiga Batangas din po nagtataka na rin. Hindi wala, tutusin, okay naman, congrats dun sa mga pulis na nabibigyan ng promotion. Pero ang inaantay po ng tao, yung kung saan galing po yung pulburon na kulay dilaw. Yun yung inaantay ng mga tao, hindi yung promotion. Ay, anak ng teteng, paano na naman kayo eh, gusto nyo naman uy, nakakabilib naman yung silano kasi pinapahalagaan yung mga kapulisan. Puro kayo ganun eh. Luis De Luna Jr. Matatandaan binigyan ng spot promotion ni DILG. Napanood na namin ngayon! Itong si De Luna, noong araw na kasabat ng mga ito ang naturang shabu na nagkakahalaga ng 9.6 billion pesos. Sinabi din ni Colonel Fajardo na mataas ang moral ng PNP matapos na purihin ng Pangulo sa pagkakasabat ng bultong shabu. Taas ang moral eh, kabado nga. Dito, tangina na wala yung video na yun, no? Ayop na yan. Saan kaya yung video na yun? Saan na ba yan? Ay guys, may papanood pala akong video sa inyo. Natatandaan nyo to? Natatandaan nyo to? 1 year ago. Ewan ko lang ako sino nakakatanda nito. Natatandaan nyo to? 1 year ago po yan 1 year ago. 19 billion. Nakasulat po sa taas. Sabihin nyo, nagloloko ako. Nakasulat sa taas. 19 billion worth of illegal shabu. Illegal drugs. 19 billion. So, saan nyo sinasabi nilang kauna-unahan sa kasaysayan? 19 billion yan, Manila Bulletin. Sino nakakatanda dyan? 19 billion yan, Ano? 1 year ago po ito 1 year ago pinapanood ko lang sa inyo. Destruction of the illegal drugs. Pasok, kung may interviewin pa yan dyan. Asan na kaya to? Nasunog na kaya to, no? Itong 19 billion na to. Ayan, oh. Ito pa isa yung video. Baka ito yung may interview. Maganda itong may interview eh. An executive session Tuesday that some informants are being rewarded with illegal drugs. Mga assets, no, binibigyan ng The Philippine Drug Enforcement Agency destroyed 3.7 tons of illegal drugs worth almost 20 billion pesos on Thursday. These include 500 kilos of illegal narcotics seized 20 from billion Chinese nationals in Candelaria, Zambales last September 2021, and almost 1,000 kilos of drugs confiscated from Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. last October 2022. The drugs were destroyed Pinapapanood ko lang sa inyo inside an integrated waste management facility
in Trece Martires, Cavite. Thermal decomposition involves breaking down chemical compounds with tremendous heat. Kailangan talaga natin na ipakita na we're really going to do the instructions as often as we can. Kasi hindi ko pwedeng magtagal sana sa evidence room sa akin na ganito. With this, the PIDEA hopes to erase the impression that confiscated narcotics are being recycled. Very impossible po na magkakaroon ng recycling dyan. Hindi niya naman pinakita kung sinunog niya yun. Nakita ba nila? Raised during an executive session Tuesday that some informants are being rewarded with illegal drugs. Mga assets, no, binibigyan ng they call it basura eh. Binibigyan ng shabu o ng evidence, part of the evidence or the assets to sell it to the streets, no? At kapag naging cash na ito, na-convert na into cash, binabalik ito doon sa mga operatives ng PNP at saka ng PIDEA. Doon siya magkakaroon ng porsyento. PIDEA officials have denied such a practice exists. Officials maintain only monetary incentives are given. Wala lang guys ha, pinapanood ko lang sa inyo. Bahala na kayong mag-comment dyan bakit ko pinapanood. Dito tayo kaya no. Dito tayo sa bidyong to, no? Dito tayo sa bidyong to, panoorin natin to. Hindi siya hala ng bida sa stage play o umano'y palabas ng admin na ito. Pero dahil sa badly written script, mapupunta sa kanya ang limelight. Inevitable. Ahalan widened the holes in the story presented to us by the government. On its own, dami ng butas ng walang namatay sa malakihang drug haul ever. Sa kadesperadong... Tsaka yun no, alam nyo, isang nakakatanga narinig ko yung walang pinagmamalaki nila ngayon na walang namatay. Isang napakatanga pong ano yun, isang napakatangang alam niyo yun, isang napakatangang proud na proud pa sila na hindi daw namatay yung mga drug lord. Ay wala daw namatay. Paano may mamamatay? Eto sa mga tansu vlogger, makinig kayo. Bobo ba kayo? Paano walang mamamatay? Unang-una, isa lang yung nahuli. Kapag pinatay nila yung driver, saan pa sila makakakuha ng iba pang ebidensya? Kung saan yung drug lord nito? Yung pinaka-head. Ano sinasabi nyo na ano yung pinagmamalaki yung walang namatay? Katulad nung sinabi ni Paring Bong, nakakatawa yun. Nakakatulad po nito, nakahuli po tayo na napakalaking droga pero walang namatay. Paano may mamamatay? Nag-iisa lang yung tao dun oh. Kapag pinatay niyo yun, di nga kayo. Hindi niyo na siya makukuhanan ng karagdagan na impormasyon about diyan sa or sino ba talaga ang pinakaulo niyang 13 billion na droga na yan. Tapos itong mga bobong mga tansu vlogger, anak ng teteng, proud sa kabubuhan. Paano walang namatay? Putang ina nyo. Paano walang namatay? Isa lang yung nahuling tao. Ha? Naiintindihan nyo ba? Kapag pinatay nila yan, kapag napatay nila yan, saan pa sila kukuha ng karagdagang impormasyon? Ha? Tanungin ko nga kayo mga tansu vlogger. Bububo nyo naman. Katulad nung isa, yung malaki ulo. Oo, yan, sabi Hindi na kailangan pumapatay pa ng tao, hindi katulad nung kay Tatay Digong na laging maraming namamatay. Ito, for your information, sino ba pwede natin tawag dito? Boy Pera. Ito, Boy Pera, ito, pakinggan mo. Nung panahon ni Tatay Digong, may drug lord, may mga politiko na involved sa droga na nahuhuli. Utang ina, ngayon meron ba? Meron ba? May drug lord ba may drug lord ba na kasama sa nahuli? Putang ina kung may drug lord diyan, syempre may mga sandamakmak baka isang batalyon ng kasama niyan. Kung kasama nga nila ang drug lord. Tapos ito pa pinakamalupit.
nung ini-interview yung mga pulis doon, hindi pa daw sila makapagbigay ng sapat na salaysay about dyan sa 13 billion na shabu na yan. Tapos kinabukasan nagpa-interview na sila na meron daw mga nauna or lookout, pero hindi nila nahuli. Paano nangyari yun? Yung mga lookout hindi nyo nahuli? Paano yun? Tapos may mga nakatakas? Alalahanin nyo, may video sa ABS-CBN na sinabi nitong driver na to na pinauna siya. Natatandaan nyo ba? Baka nagkakalukuhan lang tayo dito. Ma'am Benny Galo, shoutout po, Mami. Mami Vilma, shoutout. Baka parang nagkakalukuhan na ata tayo dito. Pinapanood ko pa sa inyo kahapon yung video ng ABS-CBN na sinabi nitong driver na to na pinauna daw siya. Hindi niya naman daw alam na hindi naman na daw siya susundan. Hindi niyo ba narinig yun? Puta na. Eto lang sa mga tansu vlogger. Bago kayo, asan na yung unan ko sa likod? Kaya pala masakit. Kaya pala masakit yung likod ko. Nawala pala yung unan. Bago sana kayo magyabang na may mga ganyan, kaysa ganito, walang namatay. Putang ina, paano mamamatay? Isa lang yung nahuling tao. Ang bubobo nyo naman. Tapos eto pa, wala pa hong naibabalita. Eto lang sa pagkakapal-kapal ng ebidensya or mga pangalan ng mga politiko, artista, na nilabas ni Tatay Digong nung panahon niya, hindi naman naubos yun. Bakit ngayon walang mailabas? Bakit ngayon walang mahuli ng mga politiko na involved sa pinagbabawal na droga? Huwag nyo nga kaming gawing mga gago. Ginagawa nyo kaming kasing tatangan nyo mga tansu vlogger, mga tansu dugyot vlogger. Pinagmamalaki ngayon, sabi walang namatay. Ganyan dapat. Hindi yung katulad nung kay Digong, ang dami namamatay. Bobo. Ito naman, hindi naman tayo nananalangin na may mamatay. Hindi naman natin din kagustuhan yun. Pero kung ako ang tatanungin, pag nakahuli ng isang drug lord, nakahuli ng isang tawag dito na nagbebenta ng droga, para sa akin, patayin na yan. Kasi nga, pag hindi pinatayan, uulit at uulit yan, magpapiansa lang yan So wala din, di ba? Sa akin, mas pabor ako doon. Yung kaso, ang tanong dito, wala naman nahuhuling drug lord. Meron ba? Wala naman Tapos, anong gagawin dito? Papatayin, di nga sila. Pag pinatay nila yan. Nag-iisa na nga lang di saan sila kukuha na impormasyon? Tanga-tanga. May pakitang achievement si BBM, mas maraming tanong ang naglabasan. Una, paano may mamatay wala naman baril yung driver? Yan pa isa. Paano mamamatay? Paano magkakapatayan wala ngang baril yung driver? Nandito lahat ng katanungan nyo Dalawa, bakit ang 1.8 tons na droga ay isang driver lang ang kasama? Bakit ang 1.8 or ang 13 billion na droga ay yung driver at wala naman daw siyang kasama? Yung pa isang katanungan dyan. Listen sa overloaded na passenger van. Pangatlo, sinong drug lord ang magpapahuli sa checkpoint ng 13.3 billion pesos worth of shabs? Yun pa. Sinong bobong drug lord ang magpapahuli ng 13 billion na pulburon? Sinong tanga daw na drug lord ang magpapahuli niyan sa checkpoint? Ayun na nga yung tanong ko kanina Sabi nga ng mga tiga Batangas, doon pa lang sa Lemery, sa Tuwi, may mga checkpoint na bakit umabot pa dyan? Hindi, tignan nyo na lang sa mapa nyo kasi tutusin, wala lang tayong pero hayaan nyo, darating din tayo sa point na mas mapapabilis ko yung pag-explain sa inyo, no? Wala lang tayo agad maipakita dito na mapa
ng Batangas kung saan ba dadaan yung mga kung saan ba pwede nang galing yung ano na yan, yung mga yung sasakyan na yan. Kasi tingnan nyo yung mga comment, minsan magbasa kayo. Doon sa mga tansudugyot vlogger, magbasa kayo ng comment para nakikita nyo yung mga sinasabi ng tao. Ang dami ho doon mga tiga Batangas na nagtataka paano nakalusot yan dyan. Bukid na nga daw yan. Sa ibaba daw niyan ay may mga checkpoint na sandamakmak ang checkpoint. Bakit pa daw nakarating yan dyan? Lahat ng negosyo may risk management. Either gusto talaga magpahuli or malakas backer kaya sobrang confident ng drug lord. Pang-apat, why BBM? Speaking of gustong magpahuli, alam nyo may point dun sa yung si Sir Spencer. May point si Sir Spencer dun sa sinabi niya na eto malamang sa malamang ay naging bulilyaso to. Nabulilyaso yung tawag dito, agreement nito. Or kasunduan or katagpuan or ano bang tawag diyan. Nabulilyaso at hanggang nung nabulilyaso na, no choice na nga kasi kahit saan ka lumusot ng mga bayan-bayan sa Batangas may mga checkpoint. Ngayon, ang nangyari, kagaya nga nung sinabi ni Sir Spencer, pwedeng kesa ibalik, ano na lang dun sa checkpoint. At pwede rin na mangyari na isa sa mga, mahirap magsalita, pero ito, ayun lang po ito. Kapag nagalit kayo sa akin, hanapin nyo na lang si Sir Spencer, ha? Pwede rin isa sa mga pulis, pwede rin isa sa mga leader ng DILG, pwede rin isa sa PIDEA, pwede rin si Paring Bong, ang talagang mastermind para i-parking doon sa checkpoint. Pwede daw ganon. Enhor and Anton came running to Alitagtag only to tell everyone that the man in uniform who caught the shabu can't talk much. Panglima, why is BBM so sure about the potency of the contraband like a mad addict? Pang-ani, why is BBM so sure that the contraband was not manufactured here? What made him conclude that it is imported? Pang-pito, if it is imported, he should be calling out BOC. The root cause is there. Paano nakapasok ng bansa ganito kalaking kontrabando? But he never spoke about it during the incident. Yan pa isang katanungan dyan, paano nakapasok sa bansa natin? Sabi nga ng mga tansu vlogger, dinaan daw sa West Philippine Sea. Kasi nga daw, hawak daw ni Digong yun doon. Ano ba to? Si Tatay Digong pa rin ba yung presidente? Para may ganun kalakas na connection si Tatay Digong sa Coast Guard, sa karagatan. Bobo. O halimbawa man na maitawid nga nila ng West Philippine Sea yun. Hindi ba makikita yun ng Coast Guard natin? Tanga-tangan nyo ang hirap sa inyo, no? Hindi nyo na kaya hindi nyo kayang lusutan yung issue. Ang ginagawa nyo, ikino-connect nyo sa Duterte, o kaya ang gagawin nyo na lang, babalahurain nyo yung vlogger. Katulad namin ng mga DDS vlogger, ng mga banateros. Ang gagawin, gawa lang hindi nga kayang i-explain to, ang gagawin, ang pupunterihin nila, halimbawa, ito yung topic about 13 billion na shabu. Hindi sila magpo-focus dyan. Ang gagawin nila, kami yung babanatan. Nang-issue si Jay Guevara, scammer, magnanakaw, palautang, palahingi. Yun. Yun yung gagawin nila. Pero doon sa issue, sa topic, wala. Nga. Kasi di kaya na utak. Lalo na yung binanggit ni Mami Vilma na yan, no? Na dating TBJ defender. Bobo lang. Puta, akala ko ba nagtatrabaho ka sa NBI? Lagi mong pinagmamayabang sa akin dati na nasa NBI ka palagi, tapos wala kang alam sa batas. Bobo ka ba? Yan ang hirap sa'yo, kakahimod mo sa bayag ng binan mo eh. Nagiging tanga ka ng hayop ka eh. Bobo lang no?
Instead, he just gave a general statement that the investigation is still going on. Now, Ahalan Michael Zarte, as driver of the van, makes BBM entire narrative even more suspicious. U.S. Army and fitness coach with elite clientele suddenly becomes so desperate that he is willing to drive an overloaded van with no driver. Alam nyo, mga tanso vlogger, dapat ang questioning nyo rito, yung costume. Kasi posibleng dumaan to ng West Philippine Sea. Kung hindi man to ginawa dito sa Pinas. At eto pa ha, kasi ang sinasabi nila, kaya daw sinasabi ng mga DILG or ng PIDEA. I mean PIDEA ba doon? Ay sinasabi nila ay galing nga daw sa ibang bansa kasi yung nakita daw nila sa packaging. Ngayon eto po, about packaging dun sa pulburo na yan. Napakadali naman yan napakadali naman i-packaging yan. Napakadaling palitan yan. Oo, packaging lang naman yan. Kahit na ang dami nun, isang araw, i-packaging mo yun, kayang-kayang tapusin yun, sobra pa. Na para lang lumabas na, ganito gawin natin, para hindi lumabas na itong droga na to, ay galing or dito niluto yan sa Pinas. Gawin natin, maghanap tayo ng mga packaging na mapagkakamalang itong pulbur na to ay galing sa ibang bansa. Pwede naman din mangyari yon. Pero hindi ko naman sinasabi na ginawa talaga yun. Ayun lang yan sa ating mahiwagang kaisipan. O ngayon, bakit hindi sinisita ng mga tanso vlogger ang custom? Kasi nga, mga takot eh. Sa amin lang naman din ng mga DDS, baka lang naman hindi na masyadong na-check yung custom na yan kasi posible naman na idaan sa West Philippines ito. Saan pa ba? Kung sakaling sa ibang bansa nga galing to. License for a meager 6,000 pesos. Ulitin natin, US Army si Ahalan Michael Zarte na nag-drive ng halos 2 toneladang droga. Kung di ka kinakabahan sa koneksyon, ewan ko na lang. Bobong BBM supporter lang ang maniniwala na achievement ang nangyari. Diba? Ang mga bobong BBM supporters lang ang maniniwala. Puta na, eto pa isa. 13 billion na halaga ng shabu ang dala mo, wala kang dalang baril. Diba? Siyempre, unang-una, kapag ganyan, may dala ka talagang baril niyan. Pangalawa, may kasama ka. May kasama ka at look out, back up. Kung halimbawang nahuli ka sa nahuli ka sa checkpoint at may backup ka, lalaban at lalaban yun. Ano ba naman kayo? 13 billion yan Hindi yan hindi 100 million. 13 billion yan. O sabihin na natin marami ang pulis kasi 33. Puta na. Pangkaraniwang checkpoint 33 ang pulis. Tapos sa bukid pa ginanap. Okay sana kung sa Lemery kasi syudad na yun eh. May pagkasyudad ang Lemery. Tapos dun kung saan yung bukid, dun pa yung nasa 33 yung Kaya yung mga taga Batangas nagtataka, wala naman daw lulusutan doon. Ano yan? Lumipad daw, may pakpak ba daw yung ban na yan? Tama nga naman yung nasa sinasabi dito sa video. Dalawa lang yan, kung malakas ang kapit mo, no? At talagang set up lang to. Pero wag kami, Bongbong Marcos. Ito nga ang pahayag ng influencer na si Joy Cruz. Malinaw na maraming tanong sa isipan ng mga netizens kaugnay sa nasabat na droga sa Batangas. Yan na natin pa. Putangin lang yan, no? Ginawa pa tayong mga tulunggis. Tapos bubulong-bulungan ka pa. Ngayon, tawag dito kay Maring Lisa. Risa. Si Anli Virus. Ano po bang masasabi nyo rito sa ganitong eksena na to? Tsaka kay Franz Lipad.
Kami nagtatanong lang. So ito pa, isa pa oh. Ayoko na, puro tayo drugs ngayon. Ito naman, mga baybas din to. May naman, Sawa. Alam nyo, sa totoo, mas naniniwala pa ako dito. Sa totoo lang etong abogado at isa pa arestado sa drugs buy-bust operation. Mahigit 1.3 million halaga ng shabu ang nasambat. Nasabat. Sa totoo mas naniniwala pa ako dito. Panoorin natin pakinggan nyo. Arestado ang isang abogado at kanyang kasama sa buy-bust operation sa Quezon City kung saan 1.3 million pesos sa halaga ng droga ang nasabat. Tumagi humarap sa media ang dalawang suspect at narito ang unang balita ni James Agustin. Sa isang bahay sa Barangay Central, Quezon City na aresto ng QCPD ang isang 57 anyos sa lalaki at 39 anyos sa babae. Nabilan umano sila ng nasa 200 at 2 gramo na umaning shabu na nagkahalaga ng mahigit 1.3 million pesos sa ginasang drug buy-bust operation. Ayon sa pulisya, 2 buwan silang nagsagawa ng survey. Opo, isang attorney itong nahuli. Maraming tawag from barangay. Naku, hindi kaya yung best friend ni Banat ba ito? Iba't ibang tao na pumupunta doon sa bahay na yun. Hindi kaya yung best friend ni Banat ba ito? Merong naka-motor at alanganing oras ng gabi, oras ng gabi. Lumalabas sa investigasyon ng isang abogado ang lalaking sospek, habang ang babae dati nang nakulong dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Matagal na po siyang abogado. Actually, nag-serve pa siya sa other government agencies natin. Then hanggang sa siya po ay nag-private lawyer na. Ang hawak niyang kaso is drugs. Itong babae, actually, meron siyang asawa. Itong isang alias Asyong. So, yun yung Asyong ang pangalan. Attorney. So, yan ay nagkakilala sila dahil yan ay naging kliyente ni attorney nung nakulong itong asawa nitong suspect natin na babae. Sinampa na ang dalawa na reklamong paglabag sa Mamaya ko na kayo shoutout Pinuntahan namin ang mga suspect sa QCPD Station 10 kung saan sila ayaw magpa-interview para makuha ang kanilang panig pero hindi sila humarap sa media. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated. Diba? Mas kapani-paniwala pa to sa totoo lang. Dito na yung ating copy delivery. Mas kapani-paniwala pa to sa totoo lang, At ito pa, usapang kasi may mga sinasabi nga sila na una-una nga doon, 'di ba, nagtataka tayo bakit naging 33 yung police sa checkpoint. So baka mangyari kasi ibalita nila na may timbre. Ngayon kung may timbre, syempre, 'di ba, kung sa buy-bust operation nga mas delikado to kaysa sa checkpoint 'Di ba? Sila nga may mga dashcam sila. May mga video sila na nire-record nila yung pag-buy-bust sa buy-bust operation nila. Bakit? Nagtataka po kami, bakit doon sa checkpoint wala? Tsaka bakit may isa pong tiga doon na pinagbawalan pong mag-video? Antayin nyo, interviewin natin yun Pero medyo napapaisip din akong interviewin nyo kasi parang delikado tayo. Mukhang madelikado tayo May tiga isang Batanggay nyo po na unang-unang nag-video po tapos pinatanggal ang video niya at parang pinabura ata. Hindi ko lang sure pero parang pinabura or pinagbawalan siyang videoan. Nung mga unang-una pa lang nung nagkakasabihan na oy ganito may shabu. May pulburon. So panoorin din natin to. Itong sinabi ito yung interview nila, bagong interview. Ito medyo mahaba pero tiyagain na natin, ito ata, BBM, inawat muna ang panghuli na sa akin. Basahin niya. Ito. Yung interview kanina. Ay, nawala na. Ito pala. Kala ko nawala na Magkakaubusan tayo ng lahi dito. Ito.
Interview po ito, ha? Ngayon, and of course, sa mga kapulisan, particular ang Pro 4A, si General Kenneth Lucas, ang Provincial Director, si tayo sa mga katanungan. Parang may pagdudugo. Ayaw lang namin makompromise. So, marami pong tubig sa mga Yan. Your questions? The first question will come from Mr. Mar Gabriel of Net25. Hi. Sec, good afternoon po. Sec, with this na after nung final inventory, bumaba ng 1.4 tons. Standing pa rin po ba na ito ang biggest drug hole sa ngayon? I'm not sure about if it's now the biggest drug hole, no, but I'm sure that kung hindi man siya big. May nag-comment dito, sabi ng police, notary checkpoint lang eh. Notary checkpoint lang eh. Bakit 33 personnel ang naka-conduct ng checkpoint? Inunos yung buong personal ng police station? Talagang imposible yan. Dito nga ako nagtataka, bakit naging 33? Ibig sabihin, kung halimbawa man na kinuha nila lahat ng pulis dun sa Batangas, ibig sabihin, dun sa checkpoint sa Lemery, sa Tuwi, sa Santa Teresa, nagpuntahan dun sa isang checkpoint na yon, ganun ba? Ilan ba ang capacity ng ewan ko na lang, mahirap magsalita eh. Nakakapagtaka kasi talaga na 30, bakit naging 33 yung pulis dun? Diba? Oo. Okay, panoorin natin to. It's one of the biggest, no. Malaki po ang epekto nito sa merkado sa mangyayari dahil kung hindi ako nagkakamali, ito yung pinatest, no, maski yung grade nito, asset naman, ano ba lumabas sa resulta? High grade ba ito o hindi? Pakisabi po natin para malaman po nito. Hindi pa kami nakapag-conduct ng purity test dahil wala pa ko yung court order doon. Pero kung physical appearance siya lang sa... Walang court order? Nung ginalaw nyo nga yung droga dun sa van eh, wala pang PIDEA nun eh. Yung experience sa PIDEA. Pag ang reagent is pink, tapos... nga pala, PIDEA pala to. Ang siya bulag yan. PIDEA ba to? Pink na reagent. Ang bilis-bilis dati, hindi yan ganun kabilis yung pagkabdo niya. Dahan-dahan yun. This time, masyadong mabilis. Indicator yon na mataas yung purity. Isa pa, ang pagkagawa ng shabu. Kung nakita nyo yung shabu mismo doon, crystalline siya masyado. Yung parang nga yung halimbawa ko siya sa tawas. Sa Swarovski na kristal. That means maganda yung pagkaluto noon. Pag gano'n yung mata, mabilis siya na mag-blue at maganda yung pagkagawa niya, most likely mataas yung purity noon. Magdilaw, mag-blue. Ibig sabihin nga, totoo nga yung totoo nga yung about dun sa dilaw na pulburo. Sa volume na nakita, talagang masasabi kong isa sa pinakamalaki po ito. Pare, malaki or isa sa pinakamalaking nahuli natin sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi sabi mo nung kahapon, yan na yung pinakamalaki. Tapos ngayon, sasabi mo, isa sa pinakamalaki sa kasaysayan. Sabi mo kahapon, eto na ang pinakamalaki sa kasaysayan. Wala ka sinabing isa. Galan mo kami, Abalo, sana gigigil ako sa iyo, ha? Sec, follow up ko lang. Parang yung modus na gumamit ng yate, parang hindi na bago. Kasi previously, meron sa Candelaria, parang same modus. Candelaria, Zambales. Ano ho bang lumalabas sa findings sa Intel monitoring? Anong grupo po ang possibly nasa likod? Well, sa ngayon, sana maunawaan na lahat. Hindi pa po namin pwedeng i-divulge. Yan sabi ni Marcos kahapon, high grade shabu daw. Ngayon, hindi pa alam.
Buisit din eh, no? Ano nangyari? Bakit parang paiba-iba yung ano nila? Alam nyo, may isang nakakapagtaka, may isa pong video na nireactionan natin nung kahapon ba yun? Na nawala po ngayon. Oo, nawala. Kasi doon po nagkamali po ng report about doon sa may police. Ang una pong ni-report doon, 3 lang sila eh. Tapos ngayon ang ni-report, 33. Kasi sa totoo lang, sa checkpoint, 3 lang daw. Doon naman, parang medyo malabo din yun kasi 3, kukunti naman talaga yun. Pero parang sabi ko, ba't ganun? Ba't binura? Hindi ko na makita yung video eh. May mga leads tayong talagang ang ating kapulisan through Chief PNP talagang inaano po ito, may mga operations, but ito lang po masasabi ko, no? We are an archipelagic country, surrounded tayo ng waters, no? Marami pong tubig sa mga isla-isla rito. Napaka-importante ng role ng Coast Guard dito. Napaka-importante. At napaka-importante rin ang checkpoints on each of these na mga dadaanan. Diyan papasok ang role, kamukha ng ginampanan ng ating mayor, ng ating mga barangay captain, no, ng ating kapulisan. Napaka-importante po nito. Dapat talaga magsanib pwersa ang lahat dito. This is the way to fight this drug menace in our country. Sec, follow-up pa lang sa yate. Paano po tayo nag-decide na isis itong yate na to? Ano po ba yung mga initial information na nakalap natin? Kay Ma'am Ethel, maraming salamat po. Ang importante lang is that of course this is intel-driven, no? So ito'y nahuli na at of course ito'y na-inquest na at kung hindi ako nakakamali ang charges dito fiscal is violation of transporting illegal drugs and the illegal use of car plates, no? Dahil napakaraming plaka. Kung makikita mo, itong nahuling ito, at saka yung nahuli do we have the picture na nandun lang siya, hindi siya umalis? Di ba? Nandun lang siya, di ba? Okay, nandun lang siya. Andyan ba siya? Sa picture? Saan ba siya dyan? Ayun, you see? So from the time na aresto siya hanggang nandyan lang siya. Nandyan lang siya. So everything kung makikita mo, may linya, may mga pulis, gwardyado, hindi na namin inalis pa kung saan lugar. O saan nahuli, doon na mismo. Nilagay na sa kalye, naglagay ng tolda. Paano nga alis yun? ang pinagmamayabang dito ni Abalos, yung nahuli daw, nandun lang daw sa upuan. Hindi nyo ba nakita? Yung posas niya, hindi nyo ba nakita sa mga interview? Asan yung posas niya? Ito yung poste nung tent, andun yung posas niya. So paano nga alis yun dun? Hindi. Sino nakapanood ng mga unang balita? Paano aalis yun doon? Ginawa pa... Diba, posas nung lalaki. Ito yung posas. Ito yung poste nung tent. Andun sa loob eh. Andun yung kamay mo. Pinusasang ka rito. Oh. So paano mo muna matatanggal yung bubuhatin mo yung tent? O igaganon mo sa taas? Yung kamay mo para mo matanggal yun? Hindi ka talaga aalis doon sa... Alam mo Abalos bingigil ako sa'yo. Sino yung nakapanood ng dyan, yung mga unang report dito? Hindi nyo napansin yung nahuli? Andito yung posas, andito yung poste nung poste nung tent na nakaganyan siya. Nakayapos siya doon. Paano makakaalis yun? Minsan kapag ano naman tayo dito eh. Minsan kapag ganun talaga mga tao, pag may mga katanungan tapos wala ka nang masyadong masabi, kung ano na lang ituturo mo para magmukhang totoo. Sabi, tignan mo. Yung nahuli, tignan mo, hindi umalis, tignan mo. Doon lang siya, doon lang siya, tignan mo. Paano nga na maalis yun dun? Ikaw ba naman iposas dun sa may poste ng tent? Ang haba-haba nun.
Sec, yung yate, balikan ko lang. Okay. Ano pong mga evidence natin doon? May mga witnesses po ba na nagturo sa yate na yon? May mga additional evidence? Well, I'm sorry but Ano naman tong yate na to? Kung po pwede lang, ayaw lang namin ma-compromise ang investigation. But this is what we promise. From the time to time, kung may bagong development, papatawag kami ulit ng bagong press con. We will keep you informed. Scorpion 73, shoutout. Mamaya shoutout ko kayo lahat ha. Thank you, sir. Next question will come from naman Ms. tayo Rhea dyan, baka Ilagan naman, of oh. UNTV, followed by Patrick De Jesus of PTV4. Good afternoon, sirs. Sir, OFW single mom, shoutout. nagkaroon po ba ng o magkakaroon ba ng parang epekto sa prosecution itong nangyaring disparity sa estimate nitong drugs na nakuha po sa Hoy, parang Yasmi, shoutout, parang Jomar, shoutout. Walang effect Si Pia, ito. I mean, as you mamaya can shoutout ko see, kayo. umpisa pa lang, Patman de la Cruz, maraming salamat po. Statement, maski ang presidente, ito ay more or less higit kumulang. You cannot tell, no? Of course, andyan ang ating ASEC Gamba, no? Sila nag-estimate, no? Na more or less mga ganun na. Siguro, to properly answer this, andyan din ang ating fiscal. Ma'am, what can you say about this? Magandang hapon sa inyong lahat. Wala pong epekto yun kung gaano karami. Kasi hindi ko alam kung bakit parang may pagdududa. Ay kitang-kita naman po ninyo noong panahong nagbibigay at nag-uulat ay hindi pa tapos ang inventaryo. Kaya talaga po Hindi, ando na nga tayo sa usapan na ganun, ma'am, na noong mga panahon na yun, nag-iimbentaryo at binabalita. So, pwede naman po kayong magsalita na, sa ngayon, na hindi pa natin may estimate to, sa kadahilanan nga po na iniimbestigahan pa, at tinitingnan pa po ng mga kapulisan natin na hindi pa po, na kung ilan po ba talaga itong droga na to. Kaya nangyari kasi na nagpa-hype kayo. Nagpa-hype. Kasi isipin nyo, unang balita ng GMA, 14 billion yan. Pagbalita ng TV5, 13 billion. O ngayon, naging 9.3 na lang. Tapos sasabihin nyo, na bakit yun na question? Pagkakamali nyo yun. Pagkakamali ni Abalos yun, tsaka ni Paring Bong. Ang hirap kasi sa inyo, nagpa-hype kayo Kung sa YouTube, clickbait. Alam nyo yun? Kung sa YouTube, clickbait. Tapos ngayon, sasabihin nyo, wala namang problema kung ganun-ganun. wala pa lamang ay talaga po estimate, kalkula. At saka eto ba, hindi mo tatawag na estimate yun inano nga nung dalawa na pinakamalaki sa kasaysayan. Sa amin sa Batangas ay pinapayagan naman naroon at nakikita nila during the inventory po ay present. Hindi lang yung designated witnesses, pero ang mga tao, may mga ibang tao doon. Kaya ako po ay Speaking of ibang tao, kaya ako to nireaksyonan tong video na to dahil dito sa sinabi niya may mga ibang tao. At ayun na nga, mayroon nga doon po na tiga Batangas na nagbibideo nung kasagsagan ng unang yung nagkakaanuhan pa lang daw na pinapababa nga daw yung driver. Bumaba ka dyan, bumaba, dapa, yung kamay mo, lagi mo sa betlog mo. Ganon. May isa po daw doon na residente na pinagbawalang i-video at pinabura yung video na yun. Kaya antayin natin kung ma-interview natin. Siguro mas maganda kay Banat Bay na lang, no? At least safe ako. Kasi si Banat Bay, bulletproof naman katawan nun. Kaya ako, mataba lang ako, tatago sa akin yung bala. Baka ipagurgur ako no? Oo, kay Banat Bay ko na lang lapit yun. Dayan mo na. I-try natin ha. Pero meron nga ganon. Meron nga ang nangyaring ganon. Pero sabi ko naman, siguro kaya ka pinagbawalang videoan kasi baka bawal. Baka, ewan ko ba, sino may batas ba tayong ganon?
Ang alam ko kasi kapag bawal ka lang mag-video sa mga private private area, private place. Pero kung nasa public place ka naman, public area, pwede ka mag-video. Karapatan mo 'yun kasi nasa public ka, no? Ewan ko lang bakit bawal ba 'yon? Ang pagkakakalam ko, bawal atang bawal mabidyohan yung may patay tapos bibidyohan mo pa, or may binaril dyan tas namatay tas bibidyohan mo, yun ata ang bawal eh. Pero yung nagkakagiriang kayo nung driver or pinapadapa nyo, pinapababa nyo sa sasakyan, parang wala naman atang bawal. Sasabi, sana po ang inyong pag-aalinlangan at pagdududa ay inyong alisin na. Kasi sinabi naman po ng ating mahal na sekretary at sinabi natin ng ating mahal na Pangulo, ito ay estimate. So there should be no doubt. We are overwhelmed by the quantity. Kung pala ma'am, kung halimbawa po ganito, kung yung isang bag lang pala doon yung shabu, tapos lahat puro pulburon lang, puro tawas, so ibig sabihin maniniwala pa rin kami. Kasi sinabi na ni Marcos, sinabi na ni Secretary, ganun ba? Tanong lang naman po, nagtatanong lang naman po ako kasi sabi nyo po ay 'di ba, sinabi na mahal nating Secretary, mahal nating Pangulo. So ibig sabihin, kung halimbawa man na nagkaroon ng diferensya doon na yung isang bag lang pala yung shabu doon, tapos lahat ay tawas na, so maniniwala pa rin kami, ganun. Of the thing ng drugs. Pero we are not expert. One moment. Mahina yung audio. Pakilakasan lang yung audio ni ma'am. Ma'am, pakiulit lang. Maganda yung sinasabi mo, hindi lang nakuha ng audio ka. Parang mo kasi... Ma'am, sandali. Siguro you could just make use of it. Ako nga po pala ang provincial prosecutor ng Batangas. Wala naman pinag-iba. Sa amin, we observe the rule of law. Parang hindi maganda na parang may pagdududa. Ang sinabi naman po during the... Oo, sa inyo, hindi parang may pagdududa, hindi maganda na parang may pagdududa. Ma'am nga kasi, halatado kasi paano hindi magdududa yung mga Pilipino. Lalong-lalo na yung mga tiga Batangas. Nagdududa nga sila doon pa lang sa checkpoint Tsaka huwag nyo silang sisihin dahil unang-una, pinalabas nyo yan sa media. Hindi pa pala kayo sigurado sa investigasyon nyo. Nagpatawag na agad kayo ng media, pinakailaman nyo na agad. Wala pang ang PIDEA doon, pinakailaman nyo lang agad. Porket nandun na porket nandun ng si Abalos, kahit walang PIDEA, pinakailaman nyo na. Diba? Kaya nagtataka rin kami. Yung sa amin naman po, hindi mo talaga po maaalis na magduda kasi nga kaduda-duda. Paano hindi kaduda-duda? Kung sa pelikula nga po halos medyo corny na nga sa pelikula na may mga tawag dito, may mga backup at may mga lookout yung mga ganyan. Tapos ang laki, buti sana po kung 100,000, 500K. No? Kung mga ganong halaga po na para hindi na kailangan mag-backup, mag-lookout. Tapos nasa isang sasakyan lang. Ma'am, isipin niyo po 13 billion po yan. 13 billion po yung shabu na yan. Hindi po yan hindi lang po itigwa 100K. Anak ng teteng naman. Kaya wag niyo po sisihin yung mga tao bakit sila nagdududa. I-explain nyo ng maayos. No? Para mawala yung duda nila. Nangyayari kasi pa iba-iba kayo ng ng salaysay Tapos ngayon sisisihin nyo kami. Sa mga pahayag ay estimate.
no? At saka, kitang-kita naman po ninyo na... Saka ito pa. Bakit napaka-big deal sa inyo yung sinasabi ng mga tao, yung mga pagdududa ng tao? Ay, diyan ako nagtaka. No? Ni minsan po, kahit yung panahon po ni Tatay Digong, kapag may nagdududa ng mga tao, wala silang pakialam kasi nga, alam nila yung trabahong ginagawa nila. Pero bakit po ngayon na may mga nagdududa, bakit parang big deal po sa inyo? Kailangan nyo pang mag-explain. Bakit parang overprotective naman po ata kayo? Ma'am, natural, alalahanin nyo, madam. Dalawang, Sir Spencer, shoutout po. Dalawang apelido ng mataas or malaking politiko ang naglalaban. Duterte at Marcos. So, syempre, ang achievement ni Duterte, questionin ng Marcos. Ang achievement ng Marcos, questionin ng Duterte, ng supporters ng Duterte. Eh, lalo pa yan, sobrang nakakapanghinala yan. Kaya dapat doon, wala na kayo dapat i-explain doon kasi normal na ho yun eh. Eh bakit parang so overprotective ata po kayo? Ongoing po ang inventaryo. Bakit kayo magdududa? Even if granting that we say 1.8. Paano hindi magdududa? Hinipe na nga. Diba? Hype na hype eh. Diba? Hype. Oh, hinipe na eh. 2 towns daw. 2 towns ina. Ready? Go! Ha? Kung sa YouTube pa eh, clickbait. 2 towns nga eh. 2 towns. Kaya yung tao napaisip paano magkakasya ang 2 towns sa isang van. Na mas mabigat pa yung 2 towns na yun kaysa sa van. Di usad pagong yun. Diba? Kulit mo eh. You should doubt it. Why? Because ongoing po ang inventory. Yun lang po. Maraming salamat. Okay, next. Maraming salamat po. Next question. Sir, follow up po. Follow up. Sir, nasa mandate po ba o nasa protocol ng PNP Pati sa interview may follow up. or ng PIDEA na magbigay ng estimate while ongoing po yung inventory ng na kukuha ng mga illegal drugs? Can I answer that? I think they are not obliged, but it is you who force them to give an estimate. It was, Ano daw tanong? Ninyo eh. Ano daw yung tanong? While ongoing. Fiscal. Wait lang hindi ko masyado naintindihan eh. Sir, nasa mandate po ba o nasa protocol ng PNP or ng PIDEA na magbigay ng estimate while ongoing po yung inventory ng na kukuha Kaya nga yung sinasabi ko kanina na pwede namang sabihin nung una pa lang sa media na ay hindi pa po tayo makapagbigay ng estimate kasi sobrang dami po ito. Hayaan po muna natin na matrabaho or matapos itong ginagawa ng PIDEA bago tayo magbigay ng estimated, no? Eh kaso nauna yung hype. Gustong ma-hype, gustong mapag-usapan agad ng tao. O yan, nagkakaletse-letse kayo ngayon. illegal drugs. Tagal ng sagot Can I answer that? I think they are not obliged, but it is you who forced them to give an estimate. It was, tinanong ninyo di napilitan sila. No? Ano ka? Sige, ganito ma'am, tanungin kita. Halimbawa, tatanungin ka ng media,
Sir Abalos, Secretary Abalos, the award-winning actress of the Philippines. Actor pala, actor. Kayo po ba ang mali. Ito po another follow-up question, the award-winning actor Abalos. Pumarking po ba sa inyo ang ban na yan? Pumarking po ba sa checkpoint? Ano yung sasabihin ni Abalos? So, syempre, nagtanong ka, sasagot eh. So, sabi ni attorney, ni piskal, sabi niya eh. So, tinanong nyo, sumagot. So, kailangan din pala sumagot ni Abalos doon pag halimbawang ganun yung tinanong. Alam naman natin na pero kung professional, ang katulad, siguro naman, mga professional naman yung mga yan. Hindi naman. Kasi ba, ang hirap kasi nauna yung yabang. Inuna kasi yung yabang eh. Tapos ngayon, nagkakaleche-leche na kayo. Kung hindi nyo tinanong, hindi siya nagbigay. Di ba? Hindi mo. It is you who... Hindi mo katwiray. Tingnan mo, binubulungan ka na, madam mo. Madam, binubulungan ka na ng katabi mo. Sabi niya, oy, mali-mali na yung sinasabi mo. Nabubulong na, oh. Naku po, ang babaw po na dahilan yan. Porket tinanong ka, kailangan mo sumagot. Eto pala. Diba, sabi niya, tinanong mo, sumagot. Bakit tinatanong ng media about kung saan galing yung ban na yun sa pulis? Bakit wala siyang maisagot? Kasi diba, sabi nyo, tinanong, sinagot. Bakit nung tinatanong yung pulis kung paano ba nahuli, saan ba nanggaling, kung may backup ba, may kasama, kung may lookout, bakit ang sagot ng pulis ay iimbestigahan pa? Kung pwede naman palang sumagot sa isang tanong. Siguro. It is not our obligation. Okay, ganito, no? And to... high blood na, oh. Tinatanong kanina yung yate at kung ano pa ang gagawin. I think I'm here. I'm not part of the witness, but I come because it is not our obligation to this. Sabi ni Lourdes, isa ka ring buwan. Sino po? Ako, eto. Umayos kayo. Ngayong nagugutom na ako, ha. Gusto ko nang magpansit canton. Lourdes the singer, umayos kayo. Sinong buwang? Eto o ako? Ha? Maring Lourdes, ay nako. Sino ang buwang sa aming dalawa? Linawin nyo yan. Hindi pa ako kumakain. Sinong buwang? Ay, ayaw sumagot, ha? Sana. Sumagot ka, mare. Sino ang buwang sa aming dalawa? Si Lola daw. Si Lola ba daw? Okay. Kalma na ako. Si Lola naman daw pala. Hindi naman daw pala ako. Kayo naman. Siyado kasi kayong high blood. Okay, tuloy natin. No, to disclose the vital information considering it is under investigation. Naki-case build up po kami. So we cannot disclose vital information kasi there's such a thing, we have evidence, but we gather the evidence. Hindi lang mo sa gathering, we have to preserve the evidence. Ngayon, kung sasabihin namin, ang sinasabi na naman, the evidence will be contaminated. So, again, it will be useless. It is inadmissible as evidence. Kaya po, pagpaumanhin po kung mayroong mga tanong tungkol po sa mga gagawin at ebidensya na hindi namin maaaring sasabihin. Ang sabi ko nga po kay... di sana nung una pa lang kasi ma'am, ganyan na yung sinabi nyo. Kaya nag-reconnecting. Ang hirap kasi sa inyo, lalo na kay Abalos, nagyabang agad. Nagyabang kasi kayo agad eh.
Tapos ngayon, kapag tinatanong kayo ng media, ng tao, sasabihin nyo, wala muna kaming sasabihin. Nagpaano kayo nagpa-hype kayo ngayon na pumutok yung or napansin yung hype nyo. Nagkakaganyan na kayo mga hype, mga hype kayo. Yan mga hype hindi pumura yun, hype. Oh. Linawin ko lang hindi pumura ang hype. Kakainis to. PD, ako po ang inyong abogado. Okay. Pagka kayo ay pipiliting tatanungin. Okay. Maraming salamat. Ano daw? PD, ako po ang inyong abogado. Pagka kayo ay pipiliting tatanungin. So, ibig sabihin, wala talaga, parang ano to? Ano to? Anong nangyari sa inyo? Okay. Maraming salamat. Salamat, Fiscal. Okay. Ang what is important here is that you could see through the clips. Can you show yung van? Yung van. Yan naman. Na si Bida-Bida. Yung punong van. Okay. Kung makikita yung van na to, yan. Asan ang van? Kita mo na. You see? Itutok ang camera sa van. Open na. Nasa loob pa lahat yan, Nasa loob lahat ng nakita yung nailatag sa kalye. From that time on, andyan na kagad ang mga testigo natin. Yan Testigo? ang sinasabi ni Fiscal. Meron na tayo baka mamaya. Bakit nyo daw pinabura yung yung video ng isang tiga Batangas? Ha? Bakit nyo daw pinabura yung isang video ng tiga Batangas? Na nakapaligid. Tapos pakita mo habang binababa. From that time na binababa rin, andyan ang testigo. It's all very transparent. If I'm not mistaken... testigo pala yung nakaputi. Okay. Ba't nakabarong? Ano yun? Ba't nakabarong yung testigo? So, ibig sabihin, prepare na siya para pag nagkaputukan, pag tinamaan siya, prepare na siya para, alam nyo na? Kasi nakabarong Tsaka paanong pagbaba? Paano sinasabi niyong pagbaba? Nasa baba na lahat. Who force them to... Ang sinasabi... Ingat. Dahil yan. talaga namin makulong na gusto yung mga gumawa nito. So everything is transparent sa ginawa po natin ito. Yung tanong, is it protocol? Well, kami naman, that's why we try to get the opinion. Dahil when we were asked, please, pakisagot lang kung yung estimate po ninyo. Kaya nga, we tried to ask from someone. Kasi tinatanong nila kami, so, sir? Yun nga yung nape-pressure na kami doon sa estimate. Hindi kami nagbibigay ng estimate unless pressed by the press. Ayun na yung tatanong doon, sinabi naman ni Jen sa akin, sir, kailangan natin ng estimates doon. Simple mathematics naman yung estimate Bakit? Pipilitin ba kayo ng... Hindi naman nata kayo pipilitin ng media pag di kayo nagbigay ng estimated. Halimbawa, sinabi nyo, hindi pa nga tapos yung investigasyon. Kaya hindi pa kami makakapagbigay ng estimate dyan. So, pwede naman siguro yun, di ba? Dahil karapatan nyo naman yun. Ang hirap nga kasi, ang nauna kasi, tsaka sir, dapat hindi ikaw ang nagsasalita, dapat si Abalos. Bakit pinapasa sa'yo ni Abalos? Si Abalos yung nagyabang May ano ba doon sa sinabi kong formula kanina? May mga algebra ba yun? Wala, simple math lang yun na mag-estimate. Okay, so if anything, sinasabi nga ni Asik Guman, it's just a matter of estimate. Okay? General Malbil is, Reconnecting pa. So, tama po yun, sir. Usually we give an estimate, but it's not required. But just to give you yung sagot lang natin, ito lang po yung nakuha natin. Kaya nga tama po yung sinasabi ni SLG. We are so overwhelmed, so we need to ask an expert coming from the PDEA to just make an estimate. Yun na po yung talagang natin. For sure, kasi yun na rin tatanungin sa amin kung ilan talaga. And I think that's a perfect calculation na sinasabi lang niya, more or less 2 tons. Kaya nga ako, sabi ko sa very huge one. So, yun po. Sir, pahabol lang po. Parang tungkol po dun sa estimate na pag large volume, sir,
Siguro hindi din naman nanghihingi ang media kung ilang kilo ito dahil mahirap nga itong kiluhin dahil sobrang dami. Okay na po sa amin kung nakasako ito 10 sacks, 20 sacks, or gano'n lang, sir. Sa estimate. Para hindi tayo masyadong specific, di ba? Para kung babawasan or bumaba yung bilang or ano. Yun lang, sir. Okay, thank you. Thank you very much. Yes. Tingnan nyo, pinagtawanan lang kayo ng media. Binigyan pa kayo ng sample para lang magbigay ng estimate. Estimate. O, di ba? Natawa yung media. Parang sakit lang nun, no? Sinampal sila ng ng ano eh. Pinakain sila ng ano eh. Ganito po ganito yung estimate. 10 sack, 92 sack. Okay na po yung estimate na yun. Diba? Listen. Ay, bakit na? Listen. Ano yan? Sarap sana itanong dyan, no? Sarap sana itanong dito ng media, kaso mahirap din eh. Tatanong ng media ganito. Sir Abalos, nung nahuli ba yung may dala ng ano? Nung nahuli ba yung may dala ng van, nandun na po ba kayo? Kasi parang nung nahuli kanina, mga 5 minutes lang po nandyan na po agad kayo. No. I'm sorry for that. Ang gusto lang para... Kasi it's also our responsibility to ask questions. No. We know that. That's why ang sinabi naman ni General kanina, is that Kakaleche-leche na sila, That's why we try to ask today. Tingnan nyo, kagaya na sinabi ko kahapon, sabi ko sa panaginip ko, magkakaroon ng napakalaking problema si Paring Bong kasi kapag inimbestigahan talaga to. O ngayon, nagkakaproblema na sila about estimate pa lang yan, ha? Estimated pa lang yan, ha? Oo, wala pa yung wala pang hindi pa iniimbestigahan yan kung ano ba talaga yan. Estimated pa lang yan, nagkakaproblema na sila, ang iinit na ng mga ulo nila. Paano pag hindi na estimated ang usapan dyan?